Ayan na, Senator Marcolita, inaabangan na ang paglabas at paglaya at VP Sara na bulgar. Dito pala ginamit ang pera, ang confidential fund na matagal na nilang pinag-iinitan. Mga kababayan, ito pong bidyong ito ay mas lalo po nating mamahalin si VP Inday Sara at ito pong si Marcolita. At mga kababayan, ako po, Alex Iyala. Mukhang inspirasyon si VP Inday Sara. Panoorin po natin yan mga kababayan, ang buong bidyong ito. Para po sa mga detalye. Patapusin nyo po para mamaya kasi baka sabihin ninyo, BMR, ano ka naman, fake news ka naman, di naman follower si Noli Iyala. Alex Iyala po mga kababayan, si Alex Iyala ay nag-champion po. Siguro kauna-unang Pilipinas siguro to, no, mga kababayan, na nag-champion po dyan sa tennis. Ito po mga kababayan, bago natin tunguhin, nagpapasalamat po muna ako sa mga walang sawang nagla-like at nag-share sa ating video. Kung bago ka lang kabayan, pakisupport mo na rin, pakisubscribe. Thank you sa iyo kabayan. Tuloy na tayo ng mga detalye. Ito po, si Senator Marcolita, ang balita sa kanya ay malaking good news po ito mga kababayan. Panoorin po muna natin bago natin tunguhin ang impeachment. Tumanggi si Senator Rodante Marcoleta na maghain ng plea sa kasong paglabag sa Presidential Decree 46 o yung nagbabawal po sa public officials na tumanggap ng anumang regalo. Ito ay dahil sa mayroon umanong nakabimbing motion sa Korte Suprema ang kampo ng senador. Ayan mga kababayan, tumanggi si Senator Marcolita magpasa ng not guilty or guilty plea dyan nga po, no, sa Sandigan Bayan. Dahil pumunta na pala si Senator Marcolita sa Supreme Court. Direkta na po ito mga kababayan. Para bagang ganito yan, no? Ito palang ginawa ni Senator Marcolita na hindi siya nagpasa. Parang kahawig ito ng certiorari. Alam niyo ba ibig sabihin ng certiorari mga kababayan? Sa mga matatagal na rito sa akin, ay napaliwanag na natin yan. Bagamat hindi tayo abogado, ang meaning ng isang certiorari, yung bang, halimbawa, hindi ka na pinapakinggan dito sa korte na ito, sa korte. Pag diretso ka na sa Supreme Court, talaktawan mo na itong mga ito kasi nga parang sa tingin mo, hindi ka naman papakinggan eh. 'Di ba? Nangyayari yung kay General Bantag noon, 'di ba? Lahat ng appeal nila sa DOJ puro talaga puro deny, Wala pong Kaya siguro nakita na Senator Marcolita, alam ko i-deny din naman kahit anong apil ako dito sa mababa na ito, diretso na ako sa Supreme Court. At ngayon mga kababayan, anong significant nito? Ito ngayon yung kanyang ginawa. Instead na baghain siya ng guilty or not guilty plea, hindi po siya kumibo. Parang certiorari din. Kasi tumakbo na pala siya sa Korte Suprema mga kababayan. At maganda po ito. Bakit? Bakit mga kababayan? Kasi mas mabilis po ang desisyon sa kanyang kaso. Nagbabalik si TJ Mendoza. Sa kaso ni Senator Rodante Marcoleta na paglabag sa Presidential Decree 46 o ang kasong nagbabawal sa mga public officials na tumanggap ng mga regalo, nakatakdasan ang basahan ng sakdalang senador ngayong araw. Take nito nyo ang mga regalo yung bawal daw tumanggap ang mga opisyal ng regalo. Take note nyo po yan mga kababayan. Mahalaga po yan sa ating topic ngayon. Pero si Marcoleta, tumangging magain ng anumang plea sa anti-graft court dahil sa nakabinbing umano nitong petisyon sa Korte Suprema. Basically, we are challenging the resolution of the Ombudsman. Ang PD46 ay nakahain sa Sandigan Bayan 1st Division kung saan kapwa akusado ng senador ang negosyanteng si Aristotel Viray. Dahil hindi na nag-enter ng plea ang senador, mismo ang Sandigan Bayan 1st Division na ang naghain ng not guilty plea. Si Viray naman not guilty plea ang hain sa korte. Matatanda ang si Viray ang nagbigay umano ng 20 million pesos na halaga ng donation na ayon sa isinampang kaso ng Ombudsman ay undeclared umano sa SAL and SOSE ng senador. Sa mga PD46 case ni Senator Marcoleta sa anti-graft court, not guilty plea lahat ang nakahain sa 1st, 3rd at 4th Division. In the first place, the very first action that we did was a motion to quash. Okay? Now, this was not granted. So we had to avail of whatever legal remedy. Una nang iniatras ng kampo ni Marcoleta ang motion to quash information sa kasong plunder na nakalagak naman sa 3rd Division. TJ Mendoza para sa mata ng Agila. Matatag, matapang.
Pina-take note ko sa inyo kanina mga kababayan tong not guilty plea yung gift na sinasabi mga kababayan. Bawal daw po pala tumanggap ng mga regalo ito pong ating mga opisyalis ng gobyerno. Ano ho? At kaya pala sa Senator Marcolita mga kababayan, hindi po siya naghain, tumanggi po siya maglagay ng not guilty or guilty plea kasi nga po mga kababayan, nandun na po, tumakbo na sila sa Supreme Court. Para bagang ang dating nito, parang nagsertiorari na sila. Parang kahawig lang po ito ng ganun mga kababayan. Pag ang kanyang pagtanggi hindi po dahil sa ayaw niya, kundi dahil nga sa dumirekta na sila sa Supreme Court mga kababayan. So ito siguro yung nakikita nilang paraan at kumpiyansa po sila na mababasura po ito kaagad mga kababayan. Bakit? Kasi naibasura na po ito ng Comelec ang kanyang kaso, matatandaan niyo mga kababayan. Yun po ay sa Comelec, no? Sinabi po na wala na pong paglabag kriminal si Marcolita. Unanimous decision nga halos yun, di ba mga kababayan? So ngayon, ito, alam naman po natin itong hawak naman po ito ni ano, wag na po tayong maglokohan dito, di ba? Hawak po nila yan lahat yan. Kaya si Senator Marcolita dumirekta na po sa Supreme Court. Di ba? Para desisyonan na talaga, para mabilisan na maka-ano na si Senator Marcolita. Pero kanina mayroon tayong pina-take note sa inyo, speaking of gift. Ito yung gift mga kababayan. Panoorin natin tong video. Presidential Communications Office na nag-perform sa birthday. Kinumpirma ng Presidential Communications Office na nag-perform sa birthday party ni Pangulong Bongbong Marcos ang English pop rock band na Duran Duran. Anila inihanda ng mga kaibigan ng Pangulo ang birthday party na ginanap sa isang hotel sa Pasay. Sabi ng PCO na surprise daw ang Pangulo sa party. Doon lang daw nalaman ng Pangulo na imbitado para mag-perform ang grupo. Bago ito, ipinagdiwang daw ni PBBM ang kanyang kaarawan sa opisina at nagtrabaho, kabilang pagbisita sa mga magsasaka. Binuksan din daw ang gate ng Malacanang kung saan may mga food booth at welcome na pinapasok ang mga tao. Alam niyo ba mga kababayan itong batas na bawal tumanggap ng mga regalo kung kanino pa ito panahon? Panahon pa po ito ng tatay nito. No? Yung batas na papaano tumanggap, bawal tumanggap ng regalo po ang mga opisyalis ng ating gobyerno. Now, bakit ko sinasabi kanina sa inyo yung i-technique niyo yung gift? Ito po, sabi dito, na-surprise daw po ang Pangulo. Na-surpresa daw ang Pangulo doon sa regalo ng mga kaibigan na mag-concert ang Duran Duran. Tama nga ba? Totoo nga ba mga kababayan na talagang na-surpresa siya at hindi niya alam? Tingnan niyo po ito mga kababayan. Ayan. Surprise ba yan? Dear friends, we're excited to celebrate with you tonight. To keep the vibe cozy and private, we kindly ask that you skip the photos and videos during tonight's dinner. If possible, you can leave your phone in your car, or if it is easier, you can also check it in at the reception desk, where it will be tagged in waiting for you at the end of the night. Tingnan niyo mga kababayan, ito ba yung surprise? Ayan no, Friday 13. O Friday 13 pa talaga. 13 pa talaga mga kababayan, no? Friday 13, alam nyo na, sabihin ng Friday 13. September 2024. Marriott Hotel Manila. Wow. Isa kang opisyalis ng gobyerno, presidente ka, Marriott Hotel. Samantalang si Tatay Digong, pag nag-birthday, yan sa Malacanang, kamuting kahoy lang. Kinamos. Samantalang ito, Marriott Hotel. Wow. Tapos ang sinasabi nila, hindi daw ito alam ni BBM. Surprise daw. Anong surprise pinagsasabi mo? Ayan no, PBBM at 67. Mayroon kayong invitation, surprise. Kalokohan yan. Lukuhin mo ang lilang mong panot. Now, tungkol sa regalo na batas ng tatay mo na sinasabi bawal, mga kababayan, ito yun. Duran Duran concert at BBM birthday party, gift from friends. Ayon po yan sa PCO. Ayan no, posted po yan. Presidential Communication ang may sabi niyan mga kababayan.
naglabas na official pahayag ang na ngayong Sabado, September 14, ang Presidential Communication PCO kumpirmado at pribadong pagtatanghal ng Duran-Duran sa 67th birthday ni Marcos Jr. Friday the 13th sa Marriott Hotel. So ito daw po mga kababayan ay regalo daw po ng mga kaibigan ni Marcos Jr. Ang concert ng Duran-Duran na sinasabi nitong si Marcos ay na-sorpresa daw siya. Anong sorpresa dyan? Anong sorpresa? Wala. Ha? So ito ngayon mga kababayan, bakit walang kaso si Marcos? Samantalang ito si Marcolita, ganun din eh. Di ba sinasabi nila, gift, bawal daw. Kung bawal pala yung gift, bakit kay Marcos hindi? Ayan mga kaibigan din nabigay sa kanya Bawal pala yan, di ba? Bakit may gift? Bakit walang nagkaso? Syempre, immune pursuit pa ngayon yung presidente. Pero pagtapos na po ng kanyang termino, katakot-takot pong tambak na kaso ito. So ayan po mga kababayan kung ito yung pagbabasihan natin, si Senator Marcolita ay lusot na. Presidente nga mismo, di ba? Dapat siya ay manguna ng batas na pinatupad ng kanyang tatay, hindi sumunod O di kung hindi siya sumunod, pwede rin hindi sundin ng ibang mga opisyalis katulad ng Senator Marcolita. Pero bagamat ganon, mga kababayan, yung gift po na yun, donation po yun dahil nga po sa eleksyon at ginamit po yun sa eleksyon, mga kababayan. Di ba? So wala pa rin kaso si Senator Marcolita. Hindi man natin pinapangunahan ng Supreme Court at hindi man po natin inuunahan ang naging desisyon ni Senator Marcolita, pero malamang ito yung dahilan kung bakit hindi po sila nagsampa ng guilty or not guilty plea yan po sa mga Sandigan Bayan. Bakit? Kasi nga nakikita nila, naniniwala sila na babagsak po ito at mananalo po sila sa Supreme Court. Okay? So abangan na lang po natin itong kay Senator Marcolita. Ngayon, balik tayo. Punta na tayo kay Iyala, mga kababayan. Alam nyo ba, mga kababayan, na ang nagdalang swerte malamang dito kay Alex Iyala ay si BP Sara. Ito, tingnan natin. Mayroon pong isang fans, mga kababayan, na mayroon pong nakasombrero na Sara 28. Alex Iyala. What I chose to wear, what I chose not to wear, and whom I chose to watch are my personal decisions. Ito po, nag-trending po itong fans, mga kababayan, ni Alex Iyala na nag-champion nga po, nanalo nga po, dito po sa palabas na ito, itong laro na ito. Panoorin natin. Nagtagumpay po si Pilipina tennis ace Alex Iyala matapos makuha ang kanyang kauna-unahang WTA 500 title sa Mubadala DC Open sa Washington, USA. Tinalo po ni Iyala ang world number 3 na si Jessica Pegula. Sandali. Ano daw? Kauna-unahan? Wait lang. Kauna-unahan ba? Nagtagumpay po si Pilipina tennis ace Alex Iyala matapos makuha ang kanyang kauna-unahang WTA 500 title sa Mubadala DC Open sa Washington, USA. Tinalo po ni Iyala ang world number 3 na si Jessica Pegula. Score 4-6, 6-4 at 6-0. Yung una kasi talo siya, Unang set, 4-6. Yun. Naitala po ang laban dahil naantala daw po yung laban dahil sa malakas na ulan. Pero pagkabalik ng laro, momentum na si Iyala, pare ko. At tuluyan na pong tinalo itong si Pegula. Tinalo rin po ni Iyala ang ilan sa pinakamahusay na manlalaro sa torneo. Kabilang po na sina Zheng Qinwen, Leila Fernandez, Elina Svitolina at Naomi Osaka. Ayun. Dahil po sa tagumpay na ito, inaasang papasok si Iyala sa top 20 ng WTA ranking at susunod na sasabak naman sa Canadian Open sa Toronto. Alam mo na siya, sabi ni Ramon Umamalin, yung ticket sa Canadian Open sa Toronto, sold out na. Sold out. Sold out na dahil po kay Alex. Yes. Grabe. Sa dami rin daw ng mga Pilipino sa Canada, pinakyaw na yata nila yung ticket.
At dahil sa naging championship campaign ni Iyala sa Mubadala DC Open, umangat na po sa yun. Nabanggit na po natin. Nasa WTA World Rankings na po na si Alex Iyala! Congratulations, Alex Iyala. Plus 8 daw pala yun, no? Oo. Yung pag-angat dati galing po sa world number 28, ngayon po ay 20 na si Alex Iyala. Talagang historical po ito sa kasaysayan ng tennis sa Pilipinas. Grabe, mga kababayan, Mantakin mo, number 28 lang siya, tinalo niya yung number 3. Number 3 pala ito si Pigula, no? At ang iba pang mga matataas ang rank na sa kanya ay tinalo ni Alex Iyala. Bakit kasi ako Noli Iyala? Si Noli Iyala kasi ang sikat, mga kababayan, kilala ko dahil nang nanonood pa ako ng PBA noon. Yung po yung tsuhin pala nito, si Alex Iyala, si Noli Iyala, mga kababayan. Tsuhin pala yan. Yung dating PBA commissioner ng PBA, si Noli Iyala, tsuhin niya. At congratulations sa iyo, Alex Iyala. At mga kababayan, ito, dahil dyan, mayroon pong isang fans. Ito nga, itong fans na ito na nag-trending po, mga kababayan. Ayan po, Ayan po, nag-trending, Nakita ko po, palabasa kasi sa sports, mahilig tayo. Ayan, nakita ko po ito sa Sports Talk PH, no? Tahin lang natin. Justin, asahan na muling ipapakita ang suporta kay VP Sara Duterte sa championship match ni Alex Iyala. Ang lalaking nag-viral sa social media matapos makita na nakasuot ng Sara 28 na sombrero ay kinilalang si abogado na Attorney Arnido Valera. Ayon kay Valera, wala siyang nakikitang mali sa hayagang pagpapakita ng kanyang suporta kay Vice President Sara Duterte habang nanonood at sumusuporta kay Alex Iyala. Dahil dito, kaya naman asahan umano natin na gagawin pa rin ito sa championship match ni Alex Iyala kontra Jessica Pigula, na siyang nakatakdang ipagpatuloy mamayang alas 12 ng madaling araw, Manila time, matapos makansila kanina nang dahil sa lakas ng ulan sa Washington DC. My simple rule is this: wear whatever attire gives you a peace of mind. Enjoy as long as you respect others. Today, I chose to cheer for Alex Iyala and celebrate a remarkable Filipino athlete. Tomorrow, I will continue to exercise my constitutional right to express my political views. That is the beauty of freedom. Pwede kang mag-tennis fan ngayon at mag-opinionated citizens bukas. Walang foul call. Oh, ayan. Ayan, no, mga kababayan. Iyak ang mga kakampwet, no? Basa tayo ng konti sa comment section. Kakampwet left the group. Isipin nyo, naka-green pa si Alex Iyala. Tapos may supporter na Sara 28. How naman po, coincidence, mga kababayan. Pero alam nyo, there's no such thing po na wala pong dahilan na coincidence, wala po. Talagang mayroon pong mga yan, may mga perfect timing po talaga yan, mga kababayan. Ibig lang sabihin talaga, tinan nyo si Alex Iyala, sa kabila ng ang layo niya sa ranking, at alam naman po natin, hindi po tayo sikat dito sa tennis. Ngayon lang talaga ito, mga kababayan. Kabila ng napakababa niya sa ranking, tinalo niya yung mga mabibigat. Number 3 na yun, Sino ba yung number 1 ngayon sa WTA? Yan sa tennis na yan. Malamang sa malamang, tatalonin din ni Alex Iyala yan. Bakit? Tingnan nyo, mga kababayan. So malamang sa malamang, nandyan din yung number 1, naglaro din. Natalo yung number 1 malamang ng ibang kabracket, di ba? At yung tumalo dun sa number 1, tinalo ni Alex, di ba? So ibig lang sabihin nito, napakababa ng ranggo, 28 lang, tinalo niya yung mga number 1. Hindi kaya magandang pangitain ito kay VP Inday Sara? Or vice versa?
Di ba? Sipin nyo mga kababayan, ala Sara Duterte din yung laban na ginawa Alex Ayala. Ganon din po si VP Sara. Sa kabila po ngayon ng matinding panggigipit sa kanya, siya pa rin ang sigaw ng taong bayan. Tingnan nyo ang comment section, no? Oh, Lucky, Green Heart. Ito talaga nagdala. Ikinulong ng pink jacket ang green at ang swerte dyan, yung sapatos na pula. Ang mga Pilipino talagang galing, ano? Salamat, attorney. Ito talaga nagdala, ikinulong ang pink. ang ang green at ang swerte dyan, yung sapatos na pula. Choice nila yan. Bakit? Anong gusto nyo? Bodol cup? Saan nyo po nabili ang hot attorney? Gusto ko pong bumili. Kahit saan naman, green are lucky color. Maganda sa mata siguro, no? In green, there is power. O, kita nyo? It's your right, but must not be mixed or dotay. Kita naman ito, makadotay ka na naman eh. Inggit na lang kayo, inggit pikit na lang. Bakit wala namang weird dyan? Na BBM 2028. Bakit walang proud? Nakaka-proud ba? Hindi kasi nakaka-proud. Kaya walang nagsuot. Kaya ngayon, inggit pikit na lang kayo. Swerte kay Alex ang pagsuot ng green, bagay na bagay sa kanya. Kaya ang champion all the way in green. Congratulations, Alex. Basta mag-green ka palagi. Huwag ka magsuot ng pink, yellow, or red. Kasi malas na kulay yan. May sumpa. May sumpa, di ba? Yung pink, yellow, at red. May sumpa yung mga yan. Green ka lang. Di ba? Swerting-swerte talaga, mga kababayan. Okay. Okay, punta na tayo sa impeachment kay VP Inday Sara, ha? Ayan. So, yan sinasabi natin. Swerte kay kay Alex Ayala si VP Sara. Kasi naka-green eh. Mayroong supporter doon, no? Sara 28. Di ba? Pustahan tayo, mga kababayan. Once na natalo dito si Ayala, matinding pangbabas kay VP Sara ang gagamitin to ng mga kakampwet. Sige nga, magtutuhanan na tayo, di ba? Ngayon, dahil nanalo, bas pa rin nila. Hindi nila matanggap. Pampaswerte si VP Inday Sara. Totoo naman eh. Kasi kahit anong gawin nila kay VP Inday Sara, pang liliit, mas lalo tuloy nabubulgar at mas lalo tuloy gumaganda ang ano ni VP Sara, ang imahe. Kita niyo nga ito, impeachment, mga kababayan, panoorin natin. Mr. Witness, kumain ka na ba? Yes, ma'am. Kumain naman po. Kumain ka naman. No? Kasi tatanong ko sa'yo. Kanina sinabi mo, Mr. Witness, na nag-submit ng revised accomplishment report ang Office of the Vice President. Galing mo, attorney ah. Mr. Witness, kumain ka na ba? Tanggaling yung yung pinanggastos ninyo diyan sa 25 million. Na ginagastos ninyo araw-araw diyan. 25 million, mga kababayan, kasama po yan sa pinapakain diyan kay Mr. Witness at sa lahat po ng mga nandito. Except lang po sa team ni VP Inday Sara kasi hindi po sila pinagbigyan. Sa inyo, mga kababayan, no? Pero 25 million yan. 25 million ang ginagastos diyan. Pero tingnan nga natin, mga kababayan, kung saan ba talaga yung pinag-uusapan na 125 million, saan ba ni VP Sara dinadala? Ito po. Balita mismo ng JMA, Public Affairs. 40 million confidential funds ng OVP ginamit umano sa gamot at pagkain ayon sa COA audit. Ayan o, 40 million, mga kababayan. COA auditor na po ang may sabi niyan. Hindi po nilustay ni VP Inday Sara ang pera. Saan po dinala? Ayan o, ginamit sa pambili ng gamot at pagkain. Para kanino po ba ang gamot? Para kanino po ba ang pagkain? Para po ba sa mga oligarko at mayayaman? Hindi. Para po yan sa mga mahihirap. At kung makikita po ninyo saan-saan si VP Inday nakakarating po siya sa mga lugar, sa mga katutubo, sa mga bundok na hindi kaya ni Marcos Jr. Pasalamat pa nga kayo, mayroon pong VP Inday Sara tayo eh.
na may pakialam sa mga katutubo at mga maliliit na tao. Yung mga pinakamahihirap sa ating bansa, pinupuntahan po ni BP Inday Sara. Kita nyo naman, di ba, doon sa Ifugao? O, si Marcos Jr. ba nagpunta doon? Hindi. Pumunta sa mga kabukiran. Si Marcos Jr. ba nagpupunta sa mga kabukiran, sa mga liblib na lugar? Hindi. Saan lang siya? Nandun lang siya sa mga city. Apugi lang doon. Oh, nakakita na ba kayo kay Marcos Jr. nagpunta sa mga katulad na pinupunta ni BP Inday? Wala, di ba? At pag pumunta si BP Inday, ito po yung bit niya. 40 million na confidential fund ginamit sa pambili ng gamot at pagkain. Ngayon, kukwestiyonin ninyo? E di sige lang. Di mas lalo nga makikita ng taong bayan kung saan talaga hindi binulsa ang pera. Kundi ginamit. Ina-itemize mo lahat, ginamit eh. President, at sinabi mo na marami pa ring discrepancies at kulang-kulang ang mga dokumento. What did you do? Anong ginawa mo, if any? Pagkatanggap mo nitong revised accomplishment report. Nung natanggap ko po yung revised accomplishment report, I gave due consideration po dun sa kanilang supplemental submission. And then, nag-issue po kami ng supplemental AOM in consideration of their additional submission. Okay. Why was it necessary to issue another AOM? Bakit kailangan nag-issue ka pa ng isa pang audit observation memorandum? Since hindi naman po na-issue yung aming first AOM dahil hindi nga po nila na-receive, so wala po kaming, under our rules po, AOM po talaga yung aming i-issue if we note findings doon sa kanilang submission sa ICFAO. Flashed on the screen, Your Honors, Mr. Presiding Officer, with your permission, is this AOM referred to by this witness. Mr. Witness, can you walk us, pakisabi sa atin lahat dito, ano ang mga na-observe mo dito sa AOM na sinubmit? Witness may refer to the document and may be assisted by assisting counsels for both parties. Based on the evaluation po ng documents, doon sa kanilang, katulad nga po nung sinabi ko kanina, doon sa katulad nung nasa first hearing po namin, since wala pa rin silang isinamit na documentary evidence of payments, so nireiterate po namin dito sa aming second AOM yung kanilang non-submission of the documentary evidence of payments. Tapos katulad din po nung sinabi ko kanina, since doon sa kanilang revised accomplishment report ay merong items for the provision of medical and food aid for 40 million pesos at a payment of incentives or traveling expenses relative to the confidential operations of the OBP na 10 million pesos na hindi allowable expenses based on the item 4.8 of the Joint Circular 2015-01. And also, doon sa kanilang revised accomplishment report, meron po silang item for the payment of rewards pero wala silang isinamit na any document evidencing the success of the information gathering or surveillance activities pursuant to the information given by the informer. And also, nakasama din po sa aming findings yung kanilang hindi sinabmit na special budget request at hindi rin po nila isinabmit yung proof of submission nila nung kanilang revised accomplishment report to the Office of the President, the Senate President, and the Speaker of the House. And lastly po, dun sa disbursement voucher kasi, ang nag-approve po nun ay si Assistant Secretary Limuel G. Ortonio, which is not compliant with the joint circular dahil according to the joint circular, it shall be the responsibility of the head of the agency to approve the cash advances. Okay. So na-mention mo dito yung 40 million na ginastos ng Office of the Vice President para sa
gamot, medicines. Yes, ma'am. Walang supporting document. Mr. Witness? As of this time po, wala po silang binigay na supporting document. Ito ring Kita nyo? Gamot at medicine talaga, gamot at medicine. Mga medicine talaga, mga pagkain. So hindi po ito nilustay. Wala po talagang pagkakataon na ninakaw itong pera na ito. Kasi may mga pinapakita pong dokumento eh. Ngayon, kulang lang. Mayroon lang sila kailangan lang idagdag dito ng dokumento. At yan naman daw po mga kababayan ay hindi naman po yan illegal. Ikukumpleto lang po yan at hindi po yan labag sa batas. Pag halimbawa, napatunayan talagang kulang, administratibo lang po yan, kailangan lang ayusin yan. Ay nako talaga, ano talaga nila eh. Pero tingnan nyo, ganito sila kahigpit kay BP Inday Sara sa confidential fund. Pero yung MOOA, certificate lang. Diba? Yung sa mga congressman, bakit hindi nila hinigpitan? Oy, COA, bakit ang higpit-higpit mo? Diba? Sabi nga niya, si Vice President lang daw. 10 million na ginamit bilang liquidation sa travel expenses ng Office of the Vice President para sa confidential fund. Ano-anong mga dokumento ang sinabmit para dito? Pwede pong paulit po ng tanong, ma'am. 10 million ang sinabi mong travel funds na ginamit ng Office of the Vice President galing sa kanyang confidential funds. Meron bang sinabmit na dokumento ang Vice President para i-liquidate itong 10 million na travel funds niya? Wala po silang sinabmit na document supporting that disbursement po. Itong mga payment of rewards, magkanong payment of rewards? Ang Ulit? kanilang payment of rewards po ay 10 million pesos based on the submitted revised accomplishment report. Itong 10 million na ginastos o binayad ng Office of the Vice President sa mga nagbigay ng information ba to? Payment of rewards for the... Rewards. Yes, sir. Meron bang mga dokumentong sinabmit ang Presidente, Vice Office of the Vice President para i-liquidate itong paggamit ng confidential funds niya sa rewards? Wala pong silang sinabmit na document po in support of the payment of rewards as of this time. Ngayon, This po, as of the date nung AOM po. after issuing, sabi mo may audit observation memorandum na previously marked for reference as Exhibit P-1-12-B na common exhibit with the respondent. Pagkatapos na issue itong AOM, anong nangyari afterwards, if any? After po namin after ma-serve ng ICFO yung both AOMs po, nagbigay si Office of the Vice President ng kanilang response. And if I show you a copy of this response of the Office of the Vice President, will you be able to identify the same? Yes, ma'am. Your Honor, please again, this is a stipulated document. This is, Assisting counsel of both parties may approach the witness to guide him as to the document being identified. this is Exhibit P-1-12-C for the petitioner. Prosecution. Ayan mga kabayan ha, tingnan nyo po ito. May, iwanan na po natin yan kasi po, puro lang naman po yan tungkol doon sa paggamit sa fund ni BP Sara. Ito po, ito yung matindi kung saan talaga ginamit. Tingnan natin ito mga kababayan. Mayroon po ditong post na ganito, wait lang ha. Ito po, may post po nitong ganito kung saan ginamit itong pera ng bayan. Yung kay BP Inday Sara, yung pinag-uusapan niyan 125 million, ginamit niya pala yan sa pambili ng gamot, pagkain. Pero ito mga kababayan, tingnan nyo. May post po dito, si Orlando De Leon. Biruin mo, ginamit yung pera ng bayan para pambili ng gamot at pagkain ng mahihirap, napakawalang puso talaga. Habang yung isa dyan, doon sa Bicol namin, 500 million para sa maintenance ng Coliseum na nakapangalan sa sarili. Anong nangyari
na nga pala sa perang yun. Ayon po yan kay General Orlando De Leon. Alam nyo naman po siguro to ng mga kababayan. Ano? Basahin natin ang buong detalye. Ito ang naging pahayag ni retired Brigadier General Orlando De Leon na may isang opisyal ng gobyerno na ginamit umano ang kaban ng bayan para sa pambili ng gamot at pagkain ng mahihirap. Ito na nga, di ba, yung balita kanina ng GMA na ayan no, ayon sa kuha na po ito mga kababayan ha, ginamit pangbili ng pagkain at gamot. Ayon na po sa kuha na po yan, hindi na po natin yan gawa-gawa ha. Kuha na po yan, yung nagsasalita ngayon dyan, yun eh. Pero ito, isang pera, saan binigay, 500 million ito ha. Pero mo ginamit yung pera ng bayan para pambili ng gamot at pagkain ng mahihirap, napakawalang puso talaga. Tama nga ba yun mga kababayan o sarcastic lang? Sarcastic po ito, no? Talagang napakawalang hiya. Napakawalang hiya mo ba talaga? Pero mo ginamit mo yung pera ng bayan para sa pambili ng gamot at pagkain. Walang hiya ba yon? Hindi. Ang walang hiya mga kababayan ay yung habang yung isa dyan, doon sa Bicol namin, 500 million para sa maintenance ng Coliseum na nakapangalan sa sarili. Anong nangyari na nga pala sa perang yun? Iniugnay ng mga netizen kina VP Sara at Naga City Mayor Leni Robredo ang naturang post. Nanay Lenlen, kumusta na nga pala yun? Kumusta na nga pala yun, yung pera na yun? Ha? Kumusta na nga pala yung pera na binigay sa'yo? No? Saan na pala yung nagamit? Yung 500 million. Di ba mga kababayan? Saan na pala nagamit ang 500 million? Yan lang, sa maintenance lang ng Coliseum ni Robredo. Samantalang itong ginamit or itong hinahanap ninyo kay BP Inday Sara, pinambili po ng gamot at pagkain ng mga mahihirap. Diba? Ano bang gusto niyo mga kababayan? Yung gamitin yung pera para sa mga mahihirap at pambili ng pagkain at gamot? O gamitin ang pera para dun sa patay ng, para lang sa panglinis at maintenance lang ng Coliseum ni Robredo? Kayo na po ang humusga mga kababayan kung alin ang gusto ninyong bigyan ng kapakanan. At mga kababayan, ewan ko kung napansin nyo na, napanood nyo na, sinabi dito nitong COA, ito habang sa investigasyon, na bukod tangi lang pala si Vice President Sara Duterte ang kanilang inudit, no? Hindi daw inudit pati si ating Vice President Leni Robredo. Meron din ako nakita mga post mga kababayan. Bakit nga ba si Vice President lang ang kanilang inudit? Kasi nga sabi, si Vice President lang daw yata ang mayroong confidential fund. Yun nga, napag-alaman natin na ginamit sa mabuti, di ba? Ginamit sa tama. Ito naman, mayroon daw pong ganitong post din. Itong post na ito. Yan. Sabi ni Daryl Yap, ang confidential fund ni BP Inday Sara Duterte ay ginamit kontra sa NPA. Bakit? Kontra ba si Lenlen sa NPA? Sabi dito ng post nitong politikin. Sa facts lang tayo, never humingi at nagkaroon ng confidential fund si FBP Leni Robredo. Never humingi at nagkaroon ng confidential funds si Leni Robredo. Never talaga siya hihingi ng confidential fund at bibigyan. Bakit? Kasi po, hindi naman po niya kinukundina yata ang mga MPA. Hindi naman siya kumontra sa mga MPA. Ayon dito kay Direk Daryl Yap, di ba? Yun nga mga kababayan, di ba? Tanong, kumukontra ba si BP Leni dati sa mga MPA? Sige, baka alam ninyo kung kumontra siya o hindi. At saka isa pa mga kababayan, ayon pala sa batas, no? Bakit si BP Inday Sara ay pwede pala tumanggap mga kababayan ng pera galing sa ano? Ayon din pala yan sa batas mga kababayan, no? Ando nga yan sa video niya ato. Kulang na ano dito.
Pero andun yan sa latest video ni Atty. Niel. Ito. Okay, so day 11 na po tayo ng Dito po impeachment yan. trial ni VP Sara Duterte today. VP, therefore, illegal na daw po. Hindi po yun ganun. And that is simply, kung ako po tatanungin, mga ano na yan, political side remarks if you ask me. Kasi kung titingnan lang po natin yung mga ganong statements, kung hindi po alam ng ordinary member ng taong bayan na allowed naman pala under the batas, yung magiging presumption tuloy niya or yung matatanim sa ulo niya ay since first time to ginawa, first time nagka-investigation, ay posible ngayon kaya ginawa yun for the first time ay para kurakutin yung pera. Di ba? May mga ganyang insinuations po yan or angle. Tama. Yun nga po ang nangyayari ngayon. Kapag dito sa post na ito, di ba? Parang ang dating, si Leni Robredo dati never humingi. Oo. Ang dating, illegal. Ninakaw ni Bipinday Sara kasi nga bakit siya hihingi? Eh hindi naman sila, wala namang karapatan humingi ng confidential fund. Pero ito ang paliwanag ni attorney tungkol dyan sa confidential. Bawal nga ba yung confidential fund na yan para sa kay Bipinday Sara? Panoorin nga natin mga kababayan itong batas na ito. Titled to CF under IF, Confidential Fund, Intelligence Funds. So ang una po dyan, 4.1.1 ay NGAs which are expressly provided budget allocation for CF under IF under the GAA or other laws. So this is just a reiteration po yung nandun sa Section 3. So in very simple terms, any national government agency po, may it be the Office of the Vice President, Department of Education, pwede po sila magkaroon ng CF and or IF provided nasa General Appropriations Act po yun or any other law na nagpondo ng ganong programs. So therefore, hindi po illegal na bigyan ng confidential fund or intelligence fund yung offices na yun. Okay? Oh, ano na? Ano na mga kakamputa, kakampuit, kakantae, mga kakanding, mga kakabubumunista. Ano na? Hindi po illegal. Under po yan sa national, no? Pasok po pala si Bipinday Sara. At isa pa mga kababayan sa may dadagdag natin, ito pong si Bipinday Sara ay Vice Chairman po ng NTF-ILCAC. Ano bang ginagawa ng NTF-ILCAC? Sige nga, comment nyo nga kung ano ang gawain ng NTF-ILCAC. And as a matter of fact, ang nagde-decide naman po niyan kung bibigyan ng pondo yung mga NGAs na yan ay yung Congress po yung nagde-decide niyan. And that is because the power of the purse, yung may power po mag-determine kung saan ilalagay yung pondo ng taong bayan, legislative body po or yung Congress, yung may duty po niyan or yung may constitutional mandate under the 1987 Philippine Constitution. Okay, so yan lang po ang gusto ko lang din i-reiterate kasi nakikita ko po kasi sa mga comments at sa mga iilang post na parang may insinuation na porket this is the first time nagkaroon ng investigation, first time nagkaroon ng confidential funds ng OVP, therefore illegal na daw po. Hindi po yun ganun. And that is simply, kung ako po tatanungin, mga ano na yan, political side remarks if you ask me. Kasi kung titingnan lang po natin yung mga ganong statements, kung hindi po alam ng ordinary member ng taong bayan na allowed naman pala under the batas, yung magiging presumption tuloy niya or yung matatanim sa ulo niya ay since first time to ginawa, first time nagka-investigation, ay posible ngayon kaya ginawa yun for the first time ay para kurakutin yung pera. Di ba? May mga ganyang insinuations po yan or angle and that is the reason why I'm just clarifying this. Again, this is just a reminder po to all of you sa ating pong lahat. Kasama po ako sa reminder ko na wag talaga natin paghaluin yung mga legal issues from political statements or remarks. Di ba? Kailangan po talaga natin gampanan yung mga roles natin. So ako yung lawyer na taga-explain kung ano yung nakasulat sa batas. Tapos kayo naman po, yung mga reasonable observers sa impeachment process, sa mga government actions natin, ay dapat po mag-go din kayo the next step na hindi lang kayo manonood ng balita tas period, kundi dapat yung next step po na yon ay mag-research din po kayo or makinig kayo sa mga tingin yung reputable naman or mapapagkatiwalaan ninyong mga nag-e-explain na mga experts. Okay? So yan lang po para hindi tayo maligaw-ligaw kasi nakita ko po sa survey, Okta survey, na madaming gustong magkaroon ng impeachment trial, madaming gustong mag-base yung impeachment decision later on sa evidence, pero yung actual daw po na nanonood ng impeachment trial ay around nasa 14% lang. Pero the Yan mga kababayan. Parang ganito rin nangyayari sa atin. Kita mo yung video ko pagdating sa impeachment trial, kakaunti lang po mga kababayan. Pero dagdagan ko na rin po kayo, no? Aside from sinasabi ni attorney dito mga kababayan, na legal naman po pala, pwede naman po pala si Bipinday Sara tumanggap ng confidential or magkaroon ng confidential fund. Ayon po yan sa national national law or sa pamamagitan ng kanyang pinaliwanag. Ito,
Bukod pa ram dyan mga kababayan, hindi lang dahil sa Vice President siya, pwede siyang tumanggap. Ito pala mga kababayan, ang trabaho kasi ni Vice President dati ay Vice Chairman po siya ng NTF-ELCAC. Ito po yun, no? Ang trabaho ng NTF-ELCAC, ang National Task Force to End Local Communism Armed Conflict. Itinatag ito sa pamamagitan ng Executive Order number 17 noong 2018. Ang pangunahing layunin nito ay wakasan ang lokal na armadong tunggalian na kinasasangkutan ng Communist Party of the Philippines People's Army, MPA. Excuse me. Ang trabaho ng NTF-ELCAC ay hindi lamang militar, ginagamit nito ang tinatawag na whole of the nation approach, kung saan maraming ahensya ng gobyerno ang nagtutulungan, kabilang ang mga gawaing nito ang pagpapabuti ng mga kalsada, paaralan, tubig at iba pang proyekto sa mga liblib na barangay. Pagbibigay ng kabuhayan at iba pang serbisyong pangkaunlaran, paghikayat sa mga rebelde na sumuko at pagbalik loob sa pamahalaan sa pamamagitan ng reintegration programs. Pag-uugnay ng mga programa ng iba't ibang ahensya sa mga lugar na apektado ng armadong tunggalian. Pagsuporta sa mga operasyon, pangseguridad sa mga armadong grupo. Mayroon din mga kritiko ang NTF-ELCAC, may ilang grupo at organisasyon na nagsasabing nagkaroon ng issue tulad ng red tagging. Yan na po mga kababayan. Sa madaling salita, ang NTF-ELCAC ay isang interagency task force na ang layunin ay pagsamahin ang seguridad, kaunlaran at mga serbisyong pampubliko upang mabawasan at tuluyang wakasan ang lokal na armadong tunggalian. Sa madalit sabi mga kababayan, itong pinag-uusapan natin ngayon na itong si Vice President Inday Sara Duterte ay totoo ito. Dahil bilang isang Vice President, Defense Secretary, Vice Chairman pa siya ng NTF-ELCAC na ang whole of a nation approach pala ang ginawa nila, pakikipagtulungan, kaya tama ito. Binili ng mga pagkain, mga gamot, yung pera na sinasabi nila. Doon ginamit, mga kababayan. Di ba? Di mas lalo tuloy. Sige lang, ilabas niyo lang yung impeachment na yan. Mas lalo tuloy. Lulutang si VP Inday Sara na mas maganda pala ang kanyang ginawa. Tandaan po ninyo, Vice Chairman po si VP Inday Sara ng NTF-ELCAC na ang trabaho pala nito ay tinatawag na whole of nation approach na para pabutihin, pagandahin, ayusin, tulungan po ang mga komunidad, ang mga liblib na lugar. Ano tulad yan? Bilhan ng gamot, pagkain, mga paaralan. Which is totoo yan mga kababayan. Yan po ang ginagawa ng NTF-ELCAC. Kaya nga po marami pong mga MPA nag-surrender sa panahon ni Tatay Digong at ng NTF-ELCAC. So, ayan mga kababayan, mas lalo tuloy, instead na pumangit ang imahe ni VP Inday, sa mga nakakaunawa, mas lalo tuloy gumaganda ang imahe ni VP Inday. Pero kung sabog, bangag ka, adik ka, at magnanakaw ka, masama ang ugali mo, papangit talaga si Inday. Pero kung matino ka, hindi ka adik at hindi ka bangag, maganda. Mas lalong napapaganda tuloy ang imahe ni VP. At mas lalong maganda kung nakarating ka sa dulo ng bidyong ito at mag-comment ka dyan sa baba kung ano ang iyong masasabi sa bidyong ito at pag-uusapan po natin yan. Maraming salamat. Magkita-kita tayo muli. Bye-bye!